Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat, and this Barzanyo again. At syempre, shout out lahat ng mga solid viewers natin dito, at syempre yung mga members natin dito sa YouTube channel na talagang hindi lagi nag-skip ng ads. Syempre kung be a part of my YouTube channel guys, napaka-laking tulong nyo sa aking YouTube channel. At syempre, shout out natin lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap, di ba? Especially sa mga nagmamahal kay Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalingap. Syempre, Kalingap Rob, ang direktor ng Kalingap. At syempre, Ate Edna Vlogs. At eto na nga guys, medyo mainit-init itong reaction video natin. At eto na naman, baka marami na namang sumama loob sa akin, no. Tandaan nyo guys, no, I'm a professional reactor, no. At syempre as a Kalingap, no, syempre gawa natin reaction video ito si Ate Edna. Syempre guys, ako, tandaan nyo guys, hindi dahil nasa Kalingap ako, sa tingin nyo bias na ako. Hindi po ko bias. Kung ako tumingin po ay binabalanse ko lahat. Ano gusto nyo? Awain ko lahat? Gusto nyo bakbakin ko lahat? No, kaya ito guys, medyo masilent to itong usaping bigay ng sponsor. Actually guys, itong usaping bigay ng sponsor, hindi na to bago sa akin. No, talagang sa akin sad-sad na to. Wala pa ako sa Kalingap guys, may problema na si sponsor. Pero syempre guys, tandaan nyo guys, hindi ko po nilalatan, hindi po to negative. Kasi ang sponsor po, malaking bagay po talaga yan. Especially sa mga iniidolo natin, no? Syempre sa mga YouTuber, kahit anong ano po guys, hindi na po sa Kalingap nangyari yan, ang sponsor. Kahit hindi po sa Kalingap, kahit even sa artista merong sponsor. At even kay Pangulong Duterte, di ba? Si dating Pangulong Duterte, sabi niya, hindi siya nakikipag-inuman, no? Hindi siya nakikipag-inuman kahit sa mga pulis niya, sa mga sundalo niya. No, hindi siya nakikipag-inuman kasi nandun yung ano guys, may tendency kasi na yung impluwensya sa iyo. No, kaya syempre ako, kahit naman ako as a reactor guys, hindi ako tumatanggap ng sponsor. Wala po akong sponsor guys. No, kahit sa mga GC, hindi ako active. Kahit kaninong GC, hindi po ako active, no? Talagang by own lang ako kasi alam nyo guys, no, iniiwasan ko yung sa sponsor, no, dahil minsan kasi ako kasi commentators ako, hindi lang ako reactors no? Ibig sabihin kapag commentators ka, medyo dapat balance ka, hindi ka mai-influensyahan. Kaya dapat wala kang, kumbaga ako, no, sa side ko, hindi ako natatakot na magbigay ng opinion. Kung may punahin ako kahit sponsor pa yan, okay lang. No, kasi wala naman siya binigay sa akin No, kumbaga parang hindi ako matatakot, no, 'di ba? So, pero syempre hindi naman ako nakikipag-away. As much possible, ang point ko lang dito, kaya ko siyang prangkahin. No, hindi tulad pag may sponsor minsan susumbatan ka niyan. Minsan aawayin ka pa. Kasi guys, ito tandaan niyo po hindi ko po sinasabi sa wala pa ako sa dati naming nire-react, no, karamihan na nakalaban ko talaga sponsors. Dahil syempre, no, minsan may mga bagay ka na pupuna, tapos minsan sila yung tipong kapag sponsor sila may binibigay sila. Ultimo yung pag shoutout guys hindi lang sila sina-shoutout ng nire-react namin dati, nagagalit. Ay, ba't kami hindi mo ko nire-react? Hindi mo ko sina-shoutout. Di ba? Doon pa lang makikita mo parang hala, ano to? Sponsor lang, kala mo ko makademand. Di ba? Parang sa dami na binabasa nila siya shoutout Di ba? Uunahin ka ba dahil sponsor ka, unahin ka? Hindi ganun guys, no? Basta may mga hindi ko po nila lahat guys. May mga sponsor sobrang bait, no? May mga sponsor nga diyan guys, 'di ba? Like dun sa hindi ko na mabanggit para lang iwas issue, 'di ba? May nagbibigay pero kita mo guys, alalaki ng ibinibigay pero tahimik lang. No, tahimik lang sila, hindi sila maingay no? Nagbigay sila, tumulong sila pero makita mo napakatahimik. No? Napakatahimik at wala kang makikitang problema sa kanila. So may mga ganung sponsor, unfair naman, hindi ko naman sinasabi lahat ng sponsor masama, pero may mga sponsor na talagang umaabuso. Di ba yung nga lang trapal Di ba, Sir Mars, di ba sabi niyo, di ba si Trapal Queen, sabi, di ba? May narinig tayong ganun, binabasa ko lang to, baka mag-react Di ba sa mga comment, may galit pa kay Rowell galit kay Rowell nabanggit ko na si Rowell, di ba? May mga ganun Tapos at the same time, kung trapal lang ang binigay, kala mo, laki-laki lang
Ang laki-laki ng tawag dito guys, laki na nagawa niya. So may mga ganon, di ba? So at the same time, kung titignan niyo yung kay Pugong Biyahero lang guys, di ba? Kung pupunta kayo kay Pugong Biyahero, di ba? May mga sponsor dyan. O, kita mo to. To. Tingnan natin to. Sabi rito, dating sponsor ni Pugong Biyahero na si Ma'am Beth, ginamit lang siya para maging vlogger. O, kita nyo guys. May mga sponsor. Ito guys hindi po ako naninira dito Ito po nakabasa rito. Dating sponsor ni Pugong Biyahero na si Ma'am Beth, ginamit lang siya para maging vlogger. O, di ba? Okay, sabihin nyo guys, hindi po ako nagpapatama. Wala po pinapatamaan dito at hindi naman masama kung kunwari ginamit mo para maging vlogger, para sa ikabubuti, wala namang masama doon guys. Kaya nga lang, kung gagamitin mo yung isang tao, magi-sponsor ka, gagawa ka ng YouTube channel mo, tapos magiging vlogger ka, tapos magwawalang hiya ka, mali yun. Pero syempre ako naman, agree naman ako doon, sponsor ka, gusto mo maging vlogger, gagamitin mo kunwari kung sino man, okay lang naman, as long as hindi ka magwawalang hiya at positibo. At hindi ka magagamit ng sobra-sobra. Di ba? Kasi pag ginamit mo ng sobra-sobra yan, mali na yun guys. Kasi sabihin mo pang may binigay ka magiging questionable na yung ibinibigay mo . Sa akin na to guys, wala pong inaaway dito. Pero tandaan nyo guys, sinasabi ko sa inyo, hindi naman po masama kung sponsor ka, gumawa ka ng channel mo, di ba? Maging vlogger ka, okay lang yun. As long as mabuti. Pero, katulad nito, dating sponsor ni Pugong Biyahero na si Ma'am Beth, ginamit lang siya para maging vlogger. Ipakita natin yung full. Tignan natin yung mga comments guys para maintindihan nyo lang. Ba't na to? Yan, tignan nyo yung comment. Basahin natin yung comment para maniwala kayo. Sabi nyo, taong hambugera, manggamit dagway ng mayaman kuno. Plastic yung babaeng demonyita. Naku, hindi yan uunad kasi may masamang ang ginamit para sumikat, kaya walang share boards. Hindi marunong magpakumbaba. Sponsor dati to ni Pugong Biyahero guys So ang point ko lang dito, nangyayari talaga siya. May mga sponsor na talagang ang pangit ng ugali nagbabago. Di ba? Iba nga trapal lang nangaaway Kung makasumbat, di ba? Kung makasapagsalita, loser. Di ba? Sino loser? Ikaw. What the fuck? Diba? Baka parang ikaw din ata to. Diba? Tigilan mo ng issue na yan. Sinabi na nga ni Sir Paul ni Tigi paggawa. Diba? Pero tapos na to. Pero sinasabi rito guys, plastic yung babae, demonyita. So ibigay ito, dating sponsor ni Pugong Biyahero na si Ma'am Beth, ginamit lang siya para maging vlogger. So lumalabas guys, nangyayari siya. Diba? At si mismong Pugong Biyahero, pakinggan natin to. Natin. Sabi ko, sana binigay ko na lang $100 lang para hindi masakit. Yung sa akin, bulto ko talaga binigay kasi sabi ko, wag na ang cash. Kasi hindi ko pa kayo kilala. Hindi ko alam kung, sa dami kasi yung mag-receive diba? Ito guys, kasi sa mga sponsor, tandaan nyo, ang sponsor, malaki in-invest ng mga yan. Kapag yan, merong hindi nakuha, at naghihintay ng kapalit, di ba? Si Ruel of Mali sabi nga niya, nagpapasalamat sa mga sponsor niya kasi hindi man naghihintay, naghahanap ng kapalit. Yun tama guys. Yun ang tamang sponsor, hindi naghihintay ng kapalit. Pero pag ganito, na parang nagbigay siya, tapos di ba? Magbibigay siya pero medyo susumbat niya yung ibinibigay niya, magkakaproblema talaga sa sponsor. At nangyayari naman guys, kaya ito binigay kong example para maintindihan ng lahat na tama si Ate Edna. Hindi yun po ay hindi yun specific. Hindi yung specific. Kaya lang naman binabas si Ate Edna, may mga viewers or nagko-comments na pilit na idinidikit ang pangalan ng ibang vlogger na wala namang binanggit. Pero totoo naman po talaga magkakaproblema sa sponsor kapag medyo tumatanggap. Ngayon, Sir Mars, masama ba tumanggap? Hindi masama tumanggap. Yun nga lang merong risk. At ang risk nga ay katulad nitong nangyari kay Pugong Biyahero. Di ba? So, ibig sabihin, nangyayari talaga siya. Especially pag malaki na ininvest ng sponsor sa'yo. Tandaan nyo guys, inuulit ko po, wala pa tayong inaaway dito. Siyempre, sabi ko nga, hindi lahat ng sponsor ay masama. Pero hindi lahat ng sponsor ay mabait. Meron ding mga sutil. At sabi ko nga, sana ipanalangin palaga na. Kahit sino, ipanalangin natin na wag magbabago ang sponsor. Yun lang naman. So, tignan natin. Even si Pugong Biyahero, naiyak dito Kaya alam nyo po, may ilang sponsor kami na paulit-ulit na nagpapadala. Isang tao, 50 boxes.
Isang tao, 30 boxes. Ang dami ah. Si Tita Flora Boyle. Di minsan, hindi po kami niyan sinita. Sa inaipadala niya. No, 'di ba? So 'yun yung magandang sponsor, mabait na sponsor, no? Hindi naninita ng pinadala. 'Yun yung ano 'yun yung okay lang pero meron yung risk, guys, kapag masyado ng marami ang binibigay at lumalaki ang ulo ng sponsor, doon ako natatakot. At nangyayari talaga yung guys. Hindi 'yun dahil si Ate Edna nagsalita kasi hindi siya, ako para sa akin hindi siya nagpapatama. In general yung guys, wag nyong i-absorb. So sa tingin nyo, may sponsor yung paborito nyong vlogger. Kung hindi naman totoo, bakit kayo masasaktan? Not unless tinatanggap ninyo ganun yung sponsor ng iniidolo nyong vlogger. Dapat po wag. Ako nga nung pinanood ko, ang galing naman natin Edna. Tama, good advice yun Pinanood ko guys Pero sumabalob ko hindi kasi hindi ko naman iniisip yun na ganito ganyan. Hindi. Ang iniisip ko, yun ang tamang advice. Hindi palagi, sa palat ng ang totoong tao guys, mag-a-advise yan, magalit ka man, hindi. Hindi siya yung iba iba, tahimik lang. Iba nga, kita nyo guys, hindi naman lahat ng reactor marireact to Kasi natatakot sila dahil maaari silang Ako, walang pakialam ko, i-react ko to, anong problema? Kaya sabihin na natin, ayaw nyo kay Ate Edna. Basta ako, asawa yan ni Kuya Bal, ginagalang ko nirespeto ko Hindi dahil nasa kalingap ako dahil marunong ako rumispeto kahit kanino Lalo hindi naman masama ang sinasabi. No, ang point ko lang, nagpo-focus ako kung ano yung sinasabi, hindi kung mayroon siya binanggit doon ako papalag. 'Di ba? Pero wala namang binanggit Maganda yung sinabi ni Ate Edna nung pinanood ko. Dito tingnan niyo guys si Pugong Biyahero meron siya mga mabubuting sponsor, 'di ba? Pero meron isang nakawala, yun nga, yung Mambet, di ba? Na tinitira si Pugong Biyahero. Tuloy muna natin to. Kasi may tiwala po siya sa amin. Di ba? Yung tiwala kasi yung importante. Di ba? Ito isang patunay na wala po kami kinukuha ni isang package. Di ba? Naiyak si Pugong Biyahero dito. Naiyak siya dito kasi may mga sponsor na pinagtitiwalaan niya. Di ba? Pero syempre, merong isang nakawalang sponsor na nagalit kay Pugong Biyahero. Na lumalabas ngayon, ginamit lang daw, no? Dito guys, based lang dito. Dating sponsor ni Pugong Biyahero na si Mambet, ginamit lang siya para maging vlogger, ngayon, kung may tatamaan, kasalanan ko ba yan? Di ba? Pero ngayon, wala naman ako binabanggit. Mag-ingat na lang kayo. Kasi ako, pabor naman ako dyan, kahit sabihin natin, na ginamit, okay lang naman yun kung sa mabuting paraan na gagamitin. Wala pong masama yun. Hindi masama yun. Wag lang talaga dati ang panahon manunumbat. Kasi talagang ako ay makikipag-away. Tandaan nyo, kahit sino, aawayin ko. Aawayin ko guys. Maniwala kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ako malapit sa sponsor Kahit sa lahat ng mga GC dyan, nandyan ba ako sa GC nyo? Tignan nyo kung nandyan ako sa GC nyo. Wala ako sa mga GC kahit kanino. Wala po ako. No, meron man lang ilan yung taga Singapore, yung Kasere, Kalingap Singapore Reactor. Sila, kasama ko sila. Pero, hindi lahat ng GC nandun ako. Hindi ako medyo nakikihalubilo kasi ayoko ma-influensyan sa mga kinokomento ko at nire-reaction ko. At wala, the same time, baka sabi, baka inaano ka na Ate Edna Sabi ko, bakit? May sinabi ba sa Ate Edna sa akin na mali? At hindi ako inuutusin nila Ate Edna, nila Kuya Bal, no. Sarili ko tong reaction at sarili ko tong decision, no? Kung magkomento man ako, sarili ko yan, guys, no? Syempre, kung may babanggit akong mali, di correct nyo ako kung mali ako. Pero sa akin, pagmamahal ni Ate Edna, yung sinasabi niya rito. At mamaya, panoorin natin yung reaction video dun ni Bro Bobby. Maganda sinabi ni Bro Bobby, guys, no? Nakakalungkot lang, iba talaga ina-accept agad tinatanggap. Kasi sinabi ni Ate Edna yan. Wala namang binabanggit, ba't tinatamaan ka? Di ba, totoo naman may mga ganyang Di ba, talapal nga lang, reklamo na. Pero tandaan nyo guys, may mga mababait na mga sponsor. Ngayon, ang tanong lang dito, tama bang tumanggap? Tama tumanggap, kaya nga lang, mag-iingat. Lalo na kapag malaki-laki na yung ibinibigay. That's the point guys. Pero sabi ko nga, hindi naman masama tumanggap
pero with care. No, pero sa tingin nyo, na okay na tumanggap, di karapatan nyo yun. Pero kung sa tingin nyo, hindi dapat tumanggap, karapatan nyo din yun guys. May kanya-kanya tayong mga opinion. At yung opinion na yun, hindi ko po yun panghihimasukan. Yun nga lang, ipopoint ko lang dito, talagang merong danger. Maniwala kayo, nangyari na kayong pagumbiyahero at kahit sa mga reaction video ko dati, nangyari na yan guys. Pero nga, di ba? Ultimo cellphone, hinahanap Akala mo siya nagbigay ng cellphone di ba? May nire-react kami, binigyan ng cellphone. Pati sponsor dati tinutulungan sila, binitawan sila. Ano sabi ng sponsor? Di ka na tatutulungan kasi hindi ka karapat dapat. Nung araw, masayang-masaya yung sponsor nagbibigay dun sa iniidolo namin. Afterwards, dahil na ano yung sponsor na influensyahan, wala na, hindi na nagbibigay. Ultimo yung cellphone, sinusumbat. Sponsor yun, may kinalaman. Hindi po yung Kalingap Hindi po yung sa Kalingap, no? So ako, may mga nagsusumbong sa akin, mismo yung nire-reaction video ko, no? Nagsusumbong about sa sponsor. Ako guys, di ako natatakot. Totohanan yun Binanggit sa akin mismo nung mga iniidolo ko namin, iniidolo ko noon So ito guys, ngayon, nasa Kalingap na ako. So ngayon, ako nakaka-relate ako sinabi ni Ate Edna kasi nangyayari talaga yan. Huwag kayo maging maramdamin o tain ng bulate na titisod na. Pakinggan muna natin si Ate Edna bago tayo pumunta kay Bro Bobby. Tuloy natin to. Yayabang lang. Ayan guys, pasensya na po ha. Ayan, natutuwa lang po. Ano ito? Sila. Ay, okay lang. Sabi ko nga po baga, hindi lahat. Di ba? Hindi lahat. Merong mga sponsor na yun talaga ang motibo niya. Kaya lang, nandun na nga po yung sa vlogger. Nandun na nga po yung... Tama naman si Ate Edna dun Hindi naman lahat ng sponsor. Di ba wala naman siya binanggit Lahat ba? Pero di ba meron talagang sponsor na ganyan? Trapal lang ang binigay kung makareklamo. Minsan nga, mambabanat pa ng reactor meron o wala? Meron Ang problema lang, wag niyong tanggapin. Kung sa tingin nyo, yung iniidolo nyo ang pinapatamaan, hindi naman totoo, ba't ka tatamaan? Ako hindi ako tinatamaan pakialam ko, di ba? Advice hindi naman, sinabi natin na hindi naman lahat. Pero pumunta kayo kay Pugumbiyahero kung anong ginawa ng sponsor sa kanya. Di ba nangyari nga, ganun? Tuloy natin. Yung sa vlogger, kung kusang loob na binibigay, nakakatuwa. Yun na nga po, lahat po na yan may kusang loob na binibigay kasi kaya nga regalo, gusto nilang magbigay. Kaya lang, nasa iyo na nga po yung tanggap. Di ba? Nasa iyo na yun kung tatanggapin mo. Sabi natin, Sabi ko, kung ako, halimbawa ako yung charity vloggers. Ato ngayon, sinabi ni Ate Edna kasi sinabi niya, kung siya ang tatanungin. Binigyan niya ng example. Siyempre, iba siguro, kaya Ate Edna siguro hindi niya tatanggapin. Pakinggan nga natin to. May kita na ako ng 100,000 pataas. Pwede akong tumanggi, ate, tita, lolo, lola, tita, tito, kuya. Tatanggapin ko po yung putol lang. Pero po yung 20 sa 20 family na nangangailangan, okay po yun. Kasi po meron naman po akong pera pa dito. Tama naman sa Ate Edna kumusta mo sahod ka na ng 100,000 more, bakit ka pa tatanggap sa sponsor? Tama naman siya doon kung siya ang tatanungin. Ngayon, paano si ganito? Okay lang, tumanggap siya yun Wala namang mali doon, lalo kung tatanggapin, gagamitin naman siya. Wala namang mali doon Kaya lang si Ate Edna, ang sinabi niya rito, sabi niya, kung ako tatanungin, kumikita ako ng 100 more than 100K, bakit ako tatanggap? Ibigay na lang sa nangangailangan? Tama naman siya dun Charity vlogger siya, hindi siya artista, guys. Tandaan nyo, hindi artista si Ate Edna. Charity vlogger siya. Ngayon, wala pong grounds yan, kung yung iba gawin yan. Sa akin, karapatan nila yun, guys. Hindi ko yun panghihimasukan. Kung sa tingin nila, tama yun, go. Tama naman yun As long as hindi naman nila gagamitin sa pansarili, pero be careful. Dahil pag yung sponsor, karamihan guys, ulitin ko po, hindi ko nila lahat ng sponsor. Tandaan nyo, merong mga sponsor chismosa.
Dahil binibigyan na kayo, ito guys hindi labas ng kalingap. No, hindi labas ako sa kalingap, 'di ba? Babalik ako doon sa reaction video ko. May mga sponsor, sila pa ang numerong sismosa. Oo, lumalabas ulit ako guys lalabas po ako sa dating reaction video ko no? Hindi ko nila lahat pero may mga sponsor. Kung sino pa yung sponsor, sila ang mga chismosa. Kasi dahil binibigay nila lahat, alam nila, nalalaman nila lahat. Kahit yung mga sekreto na hindi naman dapat sabihin personally, nababanggit nila sa sponsor. Ngayon, yung sponsor na yon dahil may alam, gagamitin yun against dun sa iniidolo. Lalo na kapag marami ng alam at alam niya nang hindi niya na napapakinabangan, lalo na paglaos na. Ngayon, siguro dahil sikat pa, hindi nyo mararamdaman. Pero pag bumigay, bumaksak, bigla ang isang vlogger o iniidolo nyo at yung sponsor ay medyo, iba na trip. No? Dun nyo mararamdaman yung epekto. Kapag yung sponsor, guys kapag yung isang sponsor ay nagbago at ang hangad lang ay naghahanap ng kapalit. No? Kaya pag yan, yung mga sponsor, mag-iingat kayo. Hindi porket binibigyan kayo lahat pati personal na pagkatao nyo alam ng sponsor as much possible guys. Sa lahat ng mga vlogger dyan, huwag ninyong ikikwento. Kasi pag lahat, alam ng sponsor lahat ng buhay ninyo, ay delikado po. Maniwala kayo. No, pero syempre sabi ko nga, hindi ko po nila lahat. Kasi may mga sponsor sobrang bait. Tahimik lang. No, hindi ko marinig. Tahimik lang. Pero nagtumutulong. Yung mga ganung sponsor, okay yun. Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo, may mga sponsor, chismosa. Yan ang nakakatakot. Kaya ako, as a reactor, hindi po talaga ako nagpapaano sa sponsor. Kasi nagko-comment ako ng guys pag ako nagkomento, nag-reaction video, talagang diretso ko No? Tsaka yun nakakatakot Kapag na-influensya ka ng baka hindi mo na siya hindi mo na mabanggit. Pero ako guys, tandaan nyo guys, I'm a professional reactor, no, at binabalansi ko. Hindi ko inakampihan sa niya dito. Ang ganda, sabi ni tama naman yung paliwanag niya kung ako ang tatanungin, kung siya. Of course, karapatan niya yan guys Yung ba isisikili mo ang karapatan niya sa kanyang opinion? Opinion niya yan at tama siya doon. At ina yan ni Kalinga Prab at asawa ni Kuya Bal Santos Matubang, you should have respect. Kahit sabihin mo na ayaw mo sa kanya. Kung ayaw mo sa kanya, wag kang manood. Kita mo guys, busy si Ate Edna sa kanyang pagpa-farm. Iba, hindi ko na guys, hindi ko na ipipilit yun, no? Pero wag kayo sana sasama ng loob sa akin. Tuloy natin to. Kaya ko naman pong bumili ng ganito. Ayan, okay lang po yun. Kasi nga po, sabi ko, yung pangatlong reason ay nakakahiya. Pero kung okay lang at kaya ng hiya ninyo na magpara ganun, okay, tanggap lang kayo ng tanggap. Kasi, tama naman sa atin Sa kanya kasi nakakahiya. Sa kanya yun. No? Pero syempre, sa tingin niya kasi nahihiya siya Ganun siyang tao pero sabi niya, kung kayo, kaya nyo naman na hindi mahiya, tanggap kayo, okay lang. Kinontra ba niya? Hindi naman niya kinontra Siya kasi ang ginawa niya example yung sarili niya. No? Para sa akin, kung tatanggap pa ng isang vlogger, it's on your risk. But be careful what happened to Pugong Biyahero. 'Di ba? Doon nakakatakot. Wag sana kayong mangyari doon kay Pugong Biyahero. Although minimal isang tao lang 'yon, 'di ba? Isang tao lang naman sponsor 'yon. Pero tuloy natin 'to. Kasi nga po, ang dami ko pong nalalaman, mayroong nagtanggap ng lupa. May tumanggap ng ngayon po, tumanggap ng lupa. Ang laki nun nabawi na. Tumanggap ng lupa? Ay, grabe yun Grabe. Medyo ko dun guys. Pasensya na po medyo mabigat yun. Pero, syempre, sponsor yun. Pero, basta usapin lupa guys, nakakatakot yan. Kasi, legal. No? Kaya sa mga vlogger to guys hindi ko pa nila lahat Pag yung sponsor nagbigay ng lupa, baka habulin kayo ng kamag-anak. Nakakatakot. Minsan, baka sabihin, basta maraming issue ganyan nangyari guys Pagdating sa lupa, medyo delikado yan. So, kahit naman ako, for example, may magbigay sa akin ng lupa, ayoko. Nakakatakot yan guys, lalo sa batas. Mamaya, yung mga kamag-anak, yung mga anak, habulin ka. Baka ireklamo, idemanda ka pa. So, medyo nakakatakot yun. So, pero syempre, kung tatanggap ka at gusto ng sponsor, bahala ka sa buhay mo. Pero ako medyo,
ingat ako sa ganun, ha. Ayoko. Lako, nakatakot yun. Kasi, nabago na ang isip nung ano. Siguro hindi na siya shout out, nabago na ang isip. Diba? Yan, yung sinasabi ko. Nabanggit pala ni Ate Edna. Siguro nagbago isip daw, binawi. Kasi, hindi daw na siya shoutout. Nangyari po yan, guys. Labas ng Kalingap tayo, ha. Lalabas akong Kalingap dahil sa dati naming reaction video. Sponsor, hindi siya shoutout. Ay, galit na galit. Galit na galit. Akala mo talagang ang laki ng ibinigay. Dahil marami na siyang ibinigay, feeling niya pagmamay-ari niya na yung vlogger. Kaya mag-iingat kayo mga vlogger. Kahit anong klaseng vlogger kayo, charity vlogger, prank vloggers, lahat ng klase ng vloggers, reactors, mag-iingat tayo. Delikado po talaga ang sponsor, lalo na kapag ang hangad lang pala ay yung pakinabang. Tulad na si di ba? Si Mambet. Mambet pa yun? Ginamit lang daw si Pugumbiyero para maging vlogger. Sabi ko nga sa inyo, may mga dyan mga sponsor hindi sila naging wala silang YouTube channel Remember guys baka sabi niyo may pinapataon, di po tandaan nyo guys kay Mambet po ang example ko. Sabi ko nga, kung mangyari man may mga sponsor magiging vlogger, okay lang, basta wag darating ang panahon kayo ay mga away, kasi aawahin ko kayo. Tapos babanatan nyo yung vlogger, ay aawahin ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Kaya sabi ko sa inyo, kahit ako wala akong sponsor ayoko. Kasi nag-iingat talaga ako dahil baka mamaya ma-impluwensyahan ako Nakakatakot Di ba? Marzano, ano mo naman to? I-react mo naman to. Ipaglaban mo to. Medyo takot ako sa ganun. Baka pwede punahin mo si teka. Kahit sponsor ka, hindi kita pakikinggan Siyempre, kung kahit sabihin mong tama ka, at alam ko namang magkaka-problema, ba't kita pakikinggan? Kahit sponsor ka, hindi ako papayag. Baka mamaya masira tong community. Ganun po ako. No, hindi po ako basta-basta nag-ano sa mga sponsor. Tanungin nyo po, lalo yung mga nakakilala sa akin, yung mga matagal na, wala akong sponsor guys. Meron na last time nagpa-charity vlog, nag-charity kami, nagpakain kami ng Jollibee. May mga nagbigay, no? Yung talaga binigay ko yun para sa mga Aita. No, pero ako personally bibigyan ako. Hindi ko po kailangan, may pera ako Kahit sinasabi ng mga tanga diyan loser daw ako. Hindi ako loser May pera ako, engineer ako di ba? Hindi ko na kailangan yun, may prinsipyo ako Nakanapating tuloy natin to. So yung pong ang point ko po rito, yung regalo ng mga malalaking halaga. Tama naman gamit sa bahay, lupa, sasakyan, ayan. Sasakyan, speaking of sasakyan, nag-share para sa pang-down, okay po yun. Oo, na-Ate Edna ako, nag-share ako. Wala namang problema yun Sa akin okay lang naman yung guys Yung sabi natin Edna, nag-share sa pang-down, okay yun Di ba? Sabi niya, tama naman yun. Ako nag-share nga ako pang-down Inaamin ko yun, pero sa akin wala namang mali doon. Kasi alam ko, para sa ikabubuti naman yun Di ba? Pero sabi naman natin Edna, kung sasakyan, nag-share ng pang-down, okay lang yun. Sinabi niya okay naman tuloy natin. Down payment ng sasakyan, pwede po yun, regalo sa iyo. Kung talagang pinilit ka. Pero yung pagbayarin mo pa siya ng buwan-buwan, nung sasakyan mo ay mali na po yun. Yun, nakita nyo? Di ba? Ngayon, tandaan nyo guys, ako nagbigay ako, di ba, ng pang-down. Basta nag-share ako noon about sa sasakyan, no? Tapos, ang sa akin, wala kasi nakikita ko doon, wala namang problema yon. Pero sinasabi ni Ate Edna, ang mali talaga doon, kahit yung pang-down monthly, ipapapasan mo sa sponsor, mali na talaga yon. Para sa ako, guys, opinion ko lang to. Tandaan nyo guys, kung may nagbigay ng sasakyan, walang mali doon. Para sa akin to guys, sa opinion ko, walang mali kahit magbigyan ka ng sasakyan, sa akin walang mali doon. Yun nga lang, no, lalo na kunwari, pang-down, di ba? Tapos, pang-down siya, tapos, pati yung panghulog, yung monthly, ano mo sa sponsor medyo, tapos kumikita ka ng malaki. So, medyo, nga yung guys, kahit naman ako, nahihiya din ako sa ganun. Kung ako ilalagay ko yung sarili ko, no? So, medyo, yung guys, medyo baka dumating ang panahon, sumbatan ka ng sponsor. Balikan ka. Lalo pag nagbago, hindi mo na shout out. Nakakatakot. Yeah, guys, tuloy muna natin to. Ang topic
group chat nila. So medyo ano, so punta tayo kay Bro Bobby Pakinggan natin si Bro Bobby. So play muna natin to guys. Bro Bobby, simulan mo na. Oh. Long hair ko. Ano ba yan eh? Bro Bobby, binitin mo naman ako eh. Kumakanta pa ako eh. Abangan mo lang yung kanta. Ano ka ba? Tuloy natin to. Mga kapatid, mga kalingap, yan, Rochelle, magandang umaga. Okay guys, sa lahat ng mga viewers kayo, support natin si si ang sakalam ng kalingap. Bobby TV 143 na sakalam. Okay, tuloy natin to guys. Pakinggan natin si Bro Bobby. Papabaling tayo sa ganda ng music. Yan. Ito yung mga music na habang ikay nagkakape, no? Naalis yung stress. Totoo yan, Bro Bobby. Baka may umiyak Baka sabihan kang loser Pag napakinggan yung anong pake mo, kung nagre-react ako. Anong pake mo, kung nagre-react ako, inggit ka lamang kasi ako ay hindi loser. Iyak ang mga tanga. Guys, wala binabanggit ng pangalan. Tamaan, bukol baka mamaya, nako pa. Ayan, bitin naman. Mga kapatid, magandang umaga. Yeah, Bro Bobby, shout out. Sa ating mga OFW. Ayan, magandang umaga kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. At syempre, magandang umaga na rin sa lahat ng ambasador sa landing pad. Ayan, ambasador at saka mga deputy. Magandang umaga sa inyong lahat. Deputy. So, happy lang tayo Talaga na. Happy lang tayo kasi siyempre alam mo na mas masaya pag happy lang. What? Huwag kang nakasimangot. Huwag kang laging stress. Tama. Tama yun. Hindi yung loser. Ganon, lagi nakasingal. Tapos manduduro pa. Mukha ka impacta. Mukha ka impacto. Tuloy natin to. Ito mga kalingap, diretso na tayo sa ating pag-uusapan. Ito ang ating thumbnail sa umagang ito. Ayan. So, basahin natin. Ayan. Usaping bigay ng sponsor. Ayan. Ate Edna, nagpaalala sa mga charity vloggers. Pero viewers, hindi isang ayon. Oh, bakit? Bakit? Bakit naman? So ito po mga kapatid, mga kalingap, ang ating pag-uusapan sa araw na ito, no? Sige, Bro Bobby. Live ni Ate Edna nakarang araw na kung saan, nako, maraming hindi sumang-ayon. Ayaw kong tawagin na basher. Tawagin na basher. Hindi naman wag natin tawagin basher guys. Siyempre meron silang disagreement, di ba? May mga ganung tao pero hindi naman sila basher. Sabi lang sila ng totoo sa kanilang opinion lang nila yung guys Kahit sa akin may magko-comment, ako walang pakialam sa inyo guys kung magalit kayo sa akin. Basta ako nagpapakatao lang ako sa inyo. No? So tuloy natin to. Kasi parang iba ang dating kasi, no? Kahit advice lang, parang pag sa yung basher, parang masakit sa pandinig. So, parang hindi lang sila sang-ayon. Huwag nyo kasi gayahin yung yung kilala ko. Huwag nyo gayahin. Lahat tinatanggap. Huwag ganun guys. Huwag kayo masyadong maramdamin. Ano kayo? Anak kayo ni Sibuyas? Anak, hindi na balat sibuyas. Anak ka ng sibuyas. Sobrang maramdamin. Nak ng pating Doon sa live ni Ate Edna. Bakit? Sa live kasi ni Ate Edna, ang pinag-usapan kasi doon, itong mga tungkol sa regalo, no? Sa pagbibigay ng mga material na bagay. No? Bago ko po bigyan ng reaction ang mga sinasabi ni Ate Edna, alalahan natin mga kapatid, mga kalingap, si Ate Edna po ay
misis po ni Kuya Bal sa Yes. Tubang. Tama. Misis ng isang founder. Agree. So, sana po, dito sa ating gagawing reaction, kunting ano naman, kunting Respeto. preno, no? Oo. Sa ating mga viewers. Huwag sana naman kayong sumama ng loob Tama. sa akin, no? Tsaka pag may mga issue kayo noon, huwag nyo idamay guys. Focus na sa issue. Iba dinadamay pa eh. Kasi ganito, oo, tama. Pero sana tapos na yun. Kung meron kayo nakikita, tapos na yun eh. Huwag nyo idikit. Kasi ganito, ganyan. Huwag po ganun. Huwag natin gawing big deal. No? Kaya minsan, napagkakamalian yung iba eh. Nagko-comment viewers. Napagkakamalian kayo na ano eh. Na basher talaga eh. Ano, kaya sabihin natin hindi kayo basher pero mapagkakamalian kaya katuloy. Yung iba na tahimik, di naman okay, open-minded naman, no? Yung iba nadadamay sila. No? Kaya minsan napupukol, oh. Sabihin sa'yo, kasi toxic kayo. Okay, 'di ba? 'Di ba? Hindi mo kaya ba't nila nasasabi 'yon? Kasi may mga komento din kayo na alanganin. Doon ako nasasama ng loob ko, minsan nagtatampo ako. No, pero syempre guys, syempre inaintindihan ko naman 'yon, pero hindi ko kayo tinatakwil. Nakakasama lang ng loob na parang sana nagiging maayos na. Sabi nga ni Rachel, love lang eh. Pero ba't yung iba parang gustong ano eh, gustong manakit eh. Dito po babalansehin natin, himay-himayin natin ang live ni Ate Edna. Malay nyo baka Yes, sige Bobby. maunawaan ninyo yung mga sinasabi ni Ate Edna. Una. Okay. Doon po sa live ni Ate Edna, wala po siyang binanggit na pangalan nung charity vlogger na nasa Kalingap. Yes, wala talaga bro Bobby na pakinggan ko. No, pinilay ko yung video ni Ate Edna. Actually, napanood ko ibang portion doon. Wala siyang binanggit kahit isa. No, not unless tatamaan ka. Wala siyang binabanggit doon kahit isa. Oo. Ang ginawa lang niya bro Bobby, ginamit niya yung sarili niya as example. Kung siya tatanungin, kumikita siya ng malaking pera, 100,000 per month, bakit pa ako tatanggap? 'Di ba? Siyempre, nakakahiya. Pero ngayon, siguro kung ikaw vlogger, itatanggap ka at wala ka namang hiya, hindi ka nahihiya, edi okay lang. Sinabi niya eh. Pero kung siya ang tatanungin, nahihiya si Ate Edna at tama naman din yun. Kasi kumikita ka ng 100K. Edi ibigay mo na lang, ilbis na personal na ibigay sa'yo, ibigay mo sa mahihirap. Hindi ka pa mababash ng mga kritiko ng Kalingap. Ang daming kritiko ng Kalingap eh. Ngayon, yung kritiko, pag nalaman yan, may madaldal na sponsor, sinabi dun sa galit kay sa Kalingap. Di ba? Kahit mo, karamihan dun sa mga dating sponsor ng Kalingap eh. Sila yung chuchuchu dun sa mga kritiko ng Kalingap eh. Panoorin nyo yung mga nagkikritik sa Kalingap. Ito po, dati po tong sponsor. Magigugulat kayo. Kaya sabi ko nga nabanggit ko kanina, yung ibang sponsor, hindi ko nila lahat, mga chismosa. Parang nangyari kayo pagong biyahero. Di ba? Doon kayo mag-focus. Wag na kayo mag-focus dun sa part ninyo. Focus kayo dun sa issue. Tsaka dun sa mga nangyayari. Di ba? So, wag kayo mag-focus. Wag nyo i-absorb lahat. No? Kaya parang hindi kayo masaktan. Ganun lang yun. Di ba? Tuloy natin. So, wala po dapat tayong i-assume na siya ito. Yes! Wala Tama. man siyang binanggit. Alam niyo po, kahit sa punto de vista, pumunta man tayo sa barangay, sa Lupon, sa barangay level lang tayo, huwag na tayo pumunta sa Husgado. Pag walang binabanggit, huwag mong i-assume na ikaw. Yes! Oo. Narinig mo lang, pareho lang pala ang kahalintulad lang, in-assume mo na. Wag po. So sana po sa mga viewers. Di ba ako nga, pinapagod ko sa Ate Edna eh. Parang, gano'n. Tatanggap ko naman, nga. No? Di ba? So para sa akin, wala naman eh. Dahil sa akin kasi hindi ko ina-absorb na si ano ngayon, si ganito yan. Hindi ko tinatanggap. Kasi sabi ko, hindi naman ganun yung mga sponsor. Mababait eh. Di ba? So gano'n naman yung guys. First, invited ko kayong mag-reaction, mag-komento sa pamamagitan ng inyong opinion. Pero, preno din, no? Alala natin si Ate Edna po, Iba, walang preno eh. Iba, sama pa loob eh. Kasi ikaw, Kalingap ka. Kalingap reactor ka. Di ba? Ganun eh. Parang nawawala na yung yung parang prinsipyo mo na nagiging patas ka lang naman. Di ba? Di ba? Ang problema kasi pag hindi kayo sanay sa ang mga alam nyo lang, mga reactor kilig-kilig, talaga mahirapan kayo. Ako, iba o reactor. Kahit saan, dali mo ako kilig, sa ganitong komentaryo. Kahit saan, pwede ako Di ba? Pero kung sanay lang kayo sa mga reactor na kilig-kilig, puro positive lang. Hindi ako po. Iba po talaga ako. Kaya minsan, pag ako nag-react, baka masaktan talaga kayo.
Pero kapag ako'y tinanggap nyo guys, ibig sabihin, kayo po ay mga open-minded at talagang nagmamahal. Yun lang po sa akin. Kasi hindi naman pwede ang tatanggapin mo lang yung mga mababait lang sa'yo. No. Pero kapag ang totoong kaibigan, marunong mag-prank ka. Ganun po yun. Mrs. yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Yes. Oh, asawa ni... Ay, Yes. sabihin, charit, ano lang yan, vlogger lang yan, hindi. So, dito po. Alam mo, alisin mo na lang yung salitang vlogger eh. Yung pagiging babae na lang at ina ni Ate Edna. Sa akin, sapat yun para irespeto mo eh. Kahit sabihin na natin, disagree pa sa paniniwala mo. Hindi ko, nanay pa rin yan. Tsaka babae yan. No? Tsaka lalo may edad pa sa akin yan. So ako yung respeto ko. Syempre igit sa lahat, ina yan ni Kalinga Prab at asawa ni Kuya Bal. No, diba? Po, no, wag po nating tingnan negatibo ang live ni Ate Edna. Kasi, di ba, una, si Ate Edna po nilalapitan ng mga sponsor, no? May alam ako na may mga sponsor lumapit kay Ate Edna, humihingi ng tulong. Oh, talaga. Dahil Bakit, Bro Bobby? dahil tungkol sa pagbibigay. Nang? At alam niyo po ang ginawa dito ni Ate Edna, mga kapatid, mga kalingap. Oh, ano yung Bro Bobby? Paalala ito. Oh, tama. Hindi ito pambabas or hindi ito parinig. Oh, yes, 'di ba? Paalala 'to eh. No, pero iba pinapalabas, nagpaparinig. Hindi eh. Hindi talaga guys eh. Paalala lang 'to eh. Kasi kay Pugong Biyahero nangyari nga eh. 'Di ba? Okay sana hindi totoo eh. Totoo naman nangyayari yung ganyan eh. 'Di ba? Nagbigay na ako ng example ganun, labas ng Kalingap. Nangyari po 'yan. Hindi lang na shoutout yung sponsor, galit na galit. Ayoko na mag-sponsor. Di ba ko sila shoutout? Anak na pating. May YouTube channel. Inaway din kami. Inaway din ako. Inahamon kami ng suntukan. Anak ng pating. Taragis talaga. Wala ka namang ginagawa. Di ba? Porket hindi lang siya napagbigyan. Galit na galit. Sabi nga nila, Gina G. Kaya medyo natatakot ako. Minsan trapal lang ibinigay, kumakareklamo. Di ba? Anyway, tuloy natin to. Reminders ba? Alangan man lang mag-remind ka. Hindi mo sasabihin ang sample, no? Ano bang sinasabi ni Ate Edna? Dumating ka sa Kalingap, pumasok ka, in-invite ka. Alam mo naman ang Kalingap, gawang-gawa, charity, pagtulong. Tama. Kaya nasabi ito ni Ate Edna, mga kapatid, kasi mayroon pong karanasan si Ate Edna, no? Yun. Doon mo pasok, kaya pala nasasabi ni Ate Edna, kasi meron siyang experience. At the same time, ulitin natin, sila ay charity vloggers na dapat maging maingat. At remember, don't trust anyone. Kahit sponsor pa yan. No, mag-iingat kayo. Pero sa tingin nila na talagang mapagkakatiwalaan ng sponsor, mabait talaga, go. No? Pero kapag sa tingin nyo, yung sponsor ay medyo ginagamit lang kayo, be careful. No, be careful. Ay, like kong madalas sinasabi, people change. Bad Sir Marzano. Ngayon, kaibigan mo siya, bukas kaaway mo na. Ganun po. Lalo na dito sa mundo ng social media. Maniwala po kayo ngayon, siguro, meron sa inyo magagalit sa akin, meron aayaw na sa akin, meron sasama loob, pero maniwala kayo guys, darating ang time, maiintindihan nyo po yung sinasabi ko. Siguro ngayon, hindi natin maranasan yan. Pero, darating ang time, babalikan nyo ako, Sir Marzano, totoo, sinasabi mo. No? Meron ako ganyan guys. Sabi ko, dati nung minira ako, sabi ko, yung mga tumutulong sa dating ang panahon, meron dyan, kayo, ilalaglag kayo. Nangyari sinabi ko. Inaway-away pa ako noon. Kasi binanggit ko. Sabi ko, maniwala kayo, padaring ang panahon, yan din ang sisira sa inyo. Ayun, lumabas. Ito guys, labas ng Kalingap pa. Nangyari. Kung sino yung mga kala nila tutulong sa kanila, yun pa ang sisira sa kanila. Kaya ito guys, paalala lang talaga to. Hindi to paninira. Kahit saan kanino, kahit kung ikaw galing ka sa ibang community, alam mo to. May idea ka sa mga ganitong bagay. Kaya kung may idea ako sa mga ganito, lalo sa sponsor, ay nakaw po. Medyo iwas na iwas talaga ako dyan guys. Believe me. Hindi po ito babanggitin ni Ate Edna sa kanya. Kung wala siyang karanasan, iilan na ba ang mga sponsor? Iilan na bang mga sponsor ang lumalapit na kay Ate Edna, humihingi ng tulong
tungkol sa lupa, tungkol sa bahay, tungkol sa mga binibigay. Lupa, Kasi ano? hindi na Grabe. nagkakasundo, bandang huli, ang charity vlogger at ang sponsor. Lupa? Saan tumatakbo? Aber. Oh. Saan tumatakbo? Di ba kay Ate Edna? Ate Edna, pakiyan naman. Kasi ganito, kasi, nako, may alam akong ganyan. So, ang sinasabi ni Baka pwede mo naman sabihin, bro, Bobby. Sige na. Makikiparites lang ako. Pero syempre, syempre guys. Maselan yan. Ate Edna, para ito sa lahat ng mga nag-charity vlogger at sa lahat ng mga tumatanggap. Hindi lang ito para sa isa. No? Oo, mga viewers. Talaga? Hindi lang po ito. No, para kay ang iba kasi parang ay pinapatamaan. Wala pong patama doon. Wala pa tama daw, maniwala eh. Kung patama, bakit gagawin ni Ate Edna sarili niya example? Di ba kung magpapatama ka, bakit mo gagawin example sarili mo? Eh, nagpapatama ka nga eh. Sa iba eh. Pero ginawa niya example ng sarili niya kung ako tatanggap. Sabi niya, nagpatama ba yun? Kasi nga, nagbigay lang siya ng example at paalala lang yun. Totoo naman yan guys, maniwala kayo. Siguro ngayon magagalit kayo kay Ate Edna. Then afterwards, if ever na may mangyari, maaalala nyo yung sinabi ni Ate Edna, maniwala kayo. Ito guys, paalala lang to. Naniniwala kayo. Agree ako kay Bro Bobby. Hindi dahil kaibigan natin si Bro Bobby at kasamahan nating reactor dito sa Kalingap. No, totoo yung sinasabi niya. No? Dahil lahat naman ng charity vlogger tumatanggap naman. Oh. So para sa lahat itong sinasabi Sabi niya, inamin niya. Lahat naman ng charity vlogger tumatanggap. 'Di ba? Tumatanggap. No, tumatanggap sila. Syempre gagamitin din nila 'yon para pantulong. Yun nga lang, merong limitation dapat. Meron kang boundaries na dapat na ilagay. Kasi charity vlogger ka, maselan yan guys. Napakaselan charity vlogger. Maniwala kayo. Yung mga kritiko, matatalino. Kapag yan, nalaman nila talaga yan about sponsor, maniwala kayo. Lalo pag malalakihan, ako po, maniwala kayo guys. Napakaselan yan. ni Ate Edna na paalala. Maliban na lang kung may sinabi siya Ate Edna na ay para yan kay itong live ko para to kay Bobby TV. Exactly. Tama yun. Sigurado yan. Oo. Pero yung kanyang live, Exactly. Kung may binanggit si Ate Edna, doon kayo magwala. Tulungan ko pa kayo. Awayin pa natin si Ate Edna eh. Kung may binanggit talaga. Sorry, kukontrayin natin si Ate Edna. Pwede. No? Kasi mali sinabi ni Ate Edna, may binanggit siyang pangalan eh. Malaki laban, pero wala namang binabanggit eh. At tama doon si Bro Bobby. Di ba? salita, paalala, yan para sa lahat yan. Okay. Huwag po nating I-assume na ikaw ito. Unless Tama. naman kung talagang ikaw yan. Tama. No, di ba? Papasewa ko dun ah. Oo, no. Nandoon lahat ang mga negative na komento, yung mga hindi sang-ayon. No, hindi ako babanggit dito ng basher. Bakit kasi yung mga Iba naman kasi Bro Bobby, talaga namang, ay nako, talaga namang mali yung sinasabi. Ay nako po. Kaya sabi, hindi naman kami toxic ha. Oh, paano mo sabi hindi toxic? Comment mo nga, toxic na. Di ba? Kahit ako inaaway ako. Ano ba kayo? Di ba? Ganun ba kayo guys? Huwag ganun guys. Huwag ganun. Huwag ganun. hindi sumasang-ayon at yung parang hinuhusgahan sa Ate Edna na kasi si ganito pinapatamaan, wala pong binanggit na pangalan. Hanggat wala pong pangalan, hindi po ikaw yun. Yes. Talo ka niyan sa lupon. Oo. Talo ka. Lupon ng matibay na ebidensya. Evidence, sabihin, ilabas mo yun kung ikaw talaga tinutukoy niya. Hindi kasi pinaparinggan ako. Oo nga, ikaw ba ang binanggit ang pangalan? Ano bang pangalan mo? Wala naman palang pangalan na binabanggit si Ate Edna. Tapos ina-assume mo na ikaw. Assume mo ka nga. Ay, nako. Mga viewers. Oo. Kasi kung magko-komento kayo dyan ulit sa aking reaction na negatibo, i-off yung comment. Para manood na lang kayo, hindi na kayo makapag-komento. At sana wag naman kayo magalit. No? Oo, wag kayong magalit guys. Ako sa akin, sa part ko din, ginagawa ko lang din trabaho ko. As much possible guys, magiging balance ako. Ayoko maging magulo yung community. Maniwala kayo guys. Kung matalino kayo, nag-iisip kayo, no? Madali kasi makipag-away eh. Pero yung magiging resulta, hindi maganda guys. Believe me. No, sana ganun din, no? Sana kay Bro Bobby huwag niyong awayin po. Nagiging balance lang din naman yan, guys. Totoo naman yun, wala namang binabanggit na pangalan eh. Huwag din po kayong wag po natin ilabas yung ating kuro-kuro
na hindi man tayo sigurado. Meron kasi diyan nagko-comment. Hindi kasi kahit walang binabanggit na pangalan eh. Ganun talaga pinipilit. Si ano naman ang pinapatamaan yan eh. Okay, tama. Doon na magsisimula. Ang dami na magko-comment. Wala namang binanggit naman talaga eh. Pero ikaw pinipilit mo na talagang si ano yan. Actually, kung pakikinggan mo, in general yan guys eh. Nangyari nga kay Pugong Biyahero yan eh. Di ba? Nangyari yan kahit kanino. Sponsor versus sponsor. Ang dami niyan. Maniwala, pumunta kayo sa ibang community. Sponsor, away din. Ay, maniwala kayo. Ay, nako po. So, ito guys, sabi ko nga, hindi lahat ng sponsor masama. May mababait po. May maraming mababait na sponsor. Iilan lang naman yung mga sponsor na talagang nanggagamit. No? Pero syempre, sabi ko nga, minsan, hindi yan lalabas pa. Malalaman natin yan sa mga ilang panahon. No? Maniwala kayo guys. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, ulitin natin, hindi po masama no, na maging sponsor. Lalo na, alam naman natin, pera natin yung karapatan po natin yon. Yun nga lang, sa side ng vlogger, medyo mag-ingat lang sila. No? Lalo na, pwede ka naman tumanggap talaga guys. Ako para sa akin, pwede ka tumanggap. With cares lang, ingat lang talaga. Hindi tayo sigurado. Bakit? Marami namang may tumatanggap ng mga material na bagay Oo, hindi lang si ganito. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng charity vlogger tumatanggap. Bakit? Bigay. Ang paalala lang kasi bro Bobby, nakakaya naman, charity vlogger ka, hindi mo tatanggapin. Nakaka-insulto din naman sa nagbibigay. Di ba? Sana okay lang mo lang problema talaga yun. Kaya nga si Duterte, naging pangulo siya. Sabi niya, hindi ako nakikipag-inuman sa mga sundalo ko at sa mga pulis. Kahit nga ata sa mga gabinete niya hindi siya ganun ka-close kasi mai-influensyahan siya nun Kapag na-influensyahan ka kasi guys, mababago yung mentality mo. Maaaring, ilbis na away mo, teka, kainuman ko to Medyo, sige, wag iwasan natin yan. So, ganun. Kasi nga, nakikinabang ka na. Kaya, kung ikaw talaga, magiging balanse ka, as much possible, iwas ka. Ako, sa side ko guys, komentary ako reactor ako. Di lang ako reactor, komentary din. Nag-iiwas talaga ako sa sponsor. Maniwala kayo guys, wala akong sponsor. Kasi may pera naman ako. Anin ko naman yan. Di ba? Gusto ko maging balanse ako. Tuloy natin to. Pero syempre guys shout out at mahal na mahal ko po ang lahat ng sponsor na talagang tumutulong na hindi naghihintay ng kapalit. At sana wag po kayo magbago. Dalangin ko po na sana wag po kayo magbago at sana hipuin palagi ng Panginoon ang inyong mga puso at isipan. Atid na, no? Hanggat maaari wag kasi baka sa bandang huli magkakaproblema ka at madadamay ang Team Kalingap. Tama. Ilan na ba nangyari Ito, sa totoo lang. Sige nga, kwento mo bro Bobby. Nangyari na. Ano nangyari? May isang charity vlogger nangutang ng pera. Ha? Hindi ko ito babanggitin nangutang ng pera. Sino ang sinisingil ngayon? Si Kuya Bal. Totoo yan. Kita mo? Nangyari naman pala May gano'n, sabi ni bro Bobby, totoo yan. Di ba? May charity vlogger. Sobrang close nila ng sponsor. Ayan. Parang nakapaalagayan na ng loob. Ayan sinasabi ko. Palagay na loob. Hindi nakabayad. Puro na lang daw pangako. Patay. Sino ang nagbayad? Si Kuya Bal. Ito ang pinupunto ni Ate Edna. Kasi anong nangyari pala, ang tinatamaan dito, ang Kalingap. That's why sabi ni Ate Edna, kaya pala ganun. Nasa bandang huli, baka magka-problema kayo. So hanggat maaari, wag. Lalo na kung pang-personal mong gamit. Yun. Alam niyo po, kaya ito nasabi, alam mo na unawaan ko si Ate Edna dito. Sorry. Sige bro Bobby. Sa mga viewers wag niyo pong sabihin masyado akong bias. Hindi po. Hindi, alam mo bro Bobby, yaan mo yan. Hindi ka bias para sa akin. Kaya sabihin na nila dahil kaibigan mo si Ate Edna, malapit si Ate Edna sa'yo si Kuya Bal. Sa akin hindi. Totoo naman yung sinabi mo Wala namang binabanggit na pangalan Not unless may binanggit, kinampihan pa rin ni Kuya Bobby kahit alam niya mali. Doon kayo magseta ng bias. Pero para sa akin, hindi po bias to. Hindi. Sinasabi nyo lang kasi disappointed kayo, hindi pabor yung sinasabi ni Bro Bobby sa inyo. Ganun din ako. Kung sa tingin nyo, hindi ako pabor, edi bahala kayo, nasa inyo na po yun. No? Basta ako guys, mahal ko kayo, magiging tapat ako sa inyo, at at the same time, ayoko magwatak-watak tayo. Ipakita natin, tayo ay one family, one Kalingap. No? Kaya sabi ko nga wala akong pakialam. No? Sabi, wag daw ako mag-react kahit kanino. Sino ka?
Nasa kalingap nga ako eh. Di ba? Dahil malakas daw ako kay Kuya Bal. Hindi ako malakas ah. Ano si Kuya Bal? Palakasan? Siguro ikaw nagpapalakas. Di ba? Ano nagpapalakas? Ginagawa ka lang yung tama. Tuloy natin to. Marami pong alam si Ate Edna sa mga charity vlogger na hindi na nagkasundo ng kanilang sponsor, lumalapit kay Ate Edna ang sponsor at humingi ng tulong. Yung iba kasi hindi nyo kasi alam kung anong hugot ni Ate Edna dito. Kasi may mga sponsor lumalapit kay Ate Edna para kaya pala may alam pala si Bro Bobby. Okay. Para humingi ng saklulo. Yun pala. Kaya si Ate Edna, hindi pa man sana mangyari, nagpaalala na sa atin. Yun. Sa mga charity vlogger, lalo na. Yun pala. So wala po siyang tinutukoy yan, ito'y para ganito, ito'y para kay ganire. Wala po, pangkalahatan po yan. Yan. Nakuha ko yun. Pangkalahatan talaga yun eh. No, pangkalahatan yung guys. Yung iba lang pinipilit lang talaga para tirahin si Ate Edna. Nasa inyo na guys ako. Shoutout sa lahat ng mga basher ni Ate Edna dyan. Huwag kayong magtatampo sa akin pero nasa inyo po hindi ko ipipilitin. No? Kung magtatampo kayo sa akin pero nagsasabi sa inyo, siguro ngayon magagalit kayo. Darating ang time, pag nangyari ito yung kinakatakutan natin, no, baka bumalik kayo. Totoo pala, sinabi ni Ate Edna. Kasi nga ako nasasabi ko yan guys, nangyari yan sa panahon na nire-react ko pa noon. Sponsor din ang may problema. Yung po, totoo yan. Yan po ay pampagising. No? Siyempre, bigay. Alam nga matanggihan ni charity vlogger. Siyempre hindi. Pero ang paalala ni Ate Edna, klaro. Kung maari, tanggapin mo, puro i-divert mo sa iyong mga beneficiary. Para pagdating ng araw, pag kinwestiyon ka ni sponsor, ay, sorry po, wala po sa akin yung iyong binigay. Nandoon po kay ganito. So, hindi tama naman yun. Tama, agree ako dun. ikaw ang mapapahamak. Tsaka at the same time, Bro Bobby, kapag may, sa'yo, nang babash na kritiko, pwede mong sampalin, Ano sinasabi mong nagagamit ako? Yung bigay nga sa akin ng sponsor, ginamit ko, pinambili ko ng ganito. Di masahangaan ka pa lalo ng mga kritiko. So, tama naman yung advice na yun. Guys, para sa akin, lalo pang gaganda ang character mo at lalong gaganda ang karir mo as a charity vlogger. Although, wala kang alam. Kunwari, kumbaga, para sa'yo na lang, ibinigay mo pa, ibinenta mo pa yung gamit para lang makatulong ka sa iba. Yun ang totoong charity vlogger. Pag nagawa mo yun, guys, mas lalong sisikat ka at mas lalong marami magmamahal sa'yo. Kasi talaga napatunayan mo na ibigay ng sponsor, ilbis na personal mo na lang. Di ba parang sinasabi natin yung nanay. Yung nanay ko ganun ikakain na lang niya, ibibigay niya pa sa anak. Nanay ko ganun. Burger, uuwi yun. Kaagatin niya yun. Tapos pag naagat niya na, naisip niya kami, tatabi niya yun. Kakainin na lang niya, merienda na lang niya, ibibigay niya pa sa aming mga anak. Ganun din ang mga charity vlogger. Para sa'yo na lang yun Pera mo na yun Actually, wala namang mali doon kahit tanggapin mo. Kasi binigay sa'yo Pero, i-convert mo yung tulong ng sponsor sa mabuti at ibinigay mo sa beneficiary. Hindi ba't higit na kabanalan yun? Higit na paggawa ng mabuti yun? At tama naman si Bro Bobby dun at si Ate Edna. No? Yun ang tama guys kasi charity vlogger ka. At the same time, yung mga kritiko mo, mapapahiya. Kasi, yung sinasabi nila sa'yo, anong sinasabi mong, wala na punta sa akin, yung binibigay sa akin, itinutulong ko. Ganun, di ba? So, agree naman ako sinasabi ni Bro Bobby doon. Sa point na yun, guys, nagbigay lang ako ng example. Tama naman yun. Ano ba ang punto ni Ate Edna dito? Hindi ka mapahamak sa bandang huli ng iyong buhay. Yun. Talaga yun. Hindi ka mapapahamak kasi maayos yung ginawa mo. Kasi yung mga sponsor na yan, kapag yan nadihado mo, lahat po ng reactor, lahat ng group chat, isusumbong ka. Hanggat sa pinakauli-hulihan, kay Kuya Bal ang bagsak. Kaya nga ako guys sponsor, hindi ako masyado madikit. Nag-shoutout ako ng mga sponsor pero hindi ako madikit sa sponsor. No. Kasi baka dating ng panahon Sir Mars, banata mo nga si ganito. No. Doon nagpapaano. Delikado. Di ako ganun ka-close. Oo. Maraming nangyaring ganun.
Maraming nangyaring ganun. Sa totoo lang, hindi po biro. Ito, hindi ako sinasabing bias. Lilinawin natin, no? Focus tayo sa issue. Wag po sa personal, wag po sa ugali ng tao. Okay, tama 'yon, 'di ba? Focus tayo sa issue. Baka naman focus kasi ganito hindi nagpupunta. Wag po. Issue tayo mag-focus, tama si Bro Bobby doon, agree ako doon. Ang pinag-usapan dito, usaping bigay ng sponsor. Ang pinupunto ni Ate Edna, dahil sa kanyang karanasan, marami pong lumalapit sa kanya at humingi ng tulong na kung saan hindi nagkakasundo si sponsor at saka si vlogger. Sa umpisa, napaka-smooth. Oo. Sa umpisa yan, Bro Bobby, smooth. Pero yan, pag hindi mo napagbigyan, iyari ka. Lalo na, ang tingin sa'yo. Eto guys, hindi ko po nilala, tatandaan nyo po, maraming mababait na sponsor, pero yung pag-usapan natin yung ugali ng walang yang sponsor. Yan, kapag yan, guys, eto, ulitin natin sinabi ni Bro Bobby, ulitin ko lang. Hindi nagkakasundo si sponsor at saka si vlogger. Sa umpisa, napaka-smooth. Yan. Sa umpisa, smooth yan. Kasi kapag ang isang sponsor, ang tingin sa'yo investment, gagamitin ka. Katulad nung kay Pugong Biyahero, no? Ginamit lang daw para maging vlogger. At guys, ngayon, pag ganun, sabihin na natin, yung sponsor ni Pugong Biyahero, ganun yung ugali. Sa umpisa, smooth yan. No? Kapag yan, no, ang tingin niya, investment ka, binigay niya lahat, ang dami niyang ibinigay. Kapag yan, hindi mo napagbigyan o kaya medyo meron kang nasabing hindi maganda or sa tingin niya medyo nilalaglag mo siya, diyan kayo magkakaproblema. Hindi na maging smooth, babalikan ka niyan. Lalo na, malaki ang ininvest sa'yo. Kaya sabi ni Ruel of Malalag, no, natutuwa siya mga sponsor niya kasi sabi niya, hindi naghihintay ng kapalit. Tama yon. Pero panalangin ko, sabi ko ulit, ipanalangin natin na huwag silang magbago. At sana manatili yung kanilang pagpapakumbaba. No, okay guys, nagbigay lang ng example kasi nire-react si Ruel kaya nababanggit ko, binigyan ko siya ng example. Kasi totoo naman, marami mga mababait na sponsor. Para ako nun guys, hindi tulad ng iba, trapal lang, galit na galit. O, tuloy na natin to. Ha? Napakaganda ng relasyon. Kaya lang, siyempre, hindi naman yan long term. Kailan lang ba kayo nagkakilala ni sponsor? Dahil lang nakita kanyang tumutulong ka, mabait ka. Oh, di ba? Nahabag si sponsor, lumapit sa iyo, naging close kayo. Pero bandang huli, nagkasiraan kayo. Ayan. Ato guys, in general to wag labas nyo yung isip nyo. Baka sabihin, si idol ko yan Huwag nyo isipin yung idol nyo. Huwag nyo isipin, in general to Pinupunto ni Ate Edna, wala pong masamang sinabi si Ate Edna para sa akin. Wala. Kasi wala, kung ako siguro banggitin ni Ate Edna, sasama ang loob mo. Yes, pwede yun, di ba? Binanggit ka Tama na si Bro Bobby, wala namang binabanggit Di ba? Kung yung idol mo, hindi naman binabanggit, wag sasama loob mo. Uy, bakit ako lang binanggit dito? Pero wala siyang binanggit na pangalan. Oh, tama naman, walang binanggit na pangalan So, ibig sabihin yun, pangkalahatan po yun bilang isang magulang. Totoo. No, may karapatan po siya Ate Edna magpaalala sa ating lahat. Bakit? Nanay yan Bakit? Tanungin niyo muna ako kung bakit. Bakit? Ito muna. Bakit, Bro Bobby? Bakit? Bakit? Siya po ang ina ng Kalingap. Kung ano pong bulilyaso sa Team Kalingap, damay sila Ate Edna at si Kuya. Tama yan. Po ang iniingatan ni Ate Edna dito. Exactly. Si Ate Nak ng Edna, pateng. alam ko, hindi lang isa, dalawa, marami na. Hindi na Tama. mabilang sa daliri. Ng isa pong daliri. Hindi na mabilang dito ang mga lumalapit kay Ate Edna. Kita mo, ang daming reklamo pala, 10. Sabi ni Bro Bobby, lampas pa sa daliri niya, hindi na mabilang. Di ba? Doon siya bumabase. No? Tuloy natin to. Tulong. Gustong bawiin ang mga binibigay. Yan. Gustong bawiin ang ibinibigay. Nangyayari ba yan? Nangyayari yan. What the fuck? Ay, nako, ayoko sanang banggitin yung dating nireact natin, di ba? Binigyan ng cellphone, hinahanap yung cellphone kasi laos na sila. Hinahanap yung cellphone. Binigyan ng cellphone, kung sinusumbat na yung cellphone. Naknang pati. What the fuck? Ba't ko alam? Nagsumbong sa akin Di ba? Dating tumutulong sa kanila, ayaw na. Hindi daw siya deserving na tulungan pa. Nakakalungkot lang.
Di ba? Nakakalood lang guys. Ito, labas ng Kalingap yun ha. Baka sabihin nyo, wala po. Labas ng Kalingap yun. Di ba? Babawiin ang binibigay kasi hindi na nagkasundo. Akalain mo yun. Oh! So, ang paalala ni Ate Edna, napakaganda kung ating pong titingnan, Totoo. ating pong tatanggapin na Yes. bilang Agree. isang nanay ng Kung tatanggapin na positibo. Pero negatibo, ay, wala na akong asahan dyan. Talagang magagalit yan. Pero para sa akin, be positive. Take it as constructive criticism. Kalingap. Normal. No? Normal po yan na magpaalala siya. Yes. Kasi madadamay nga naman. Wala Oo. lahat, no? Sa lahat po, damay sila. Sabihin, anong ginagawa niya ni Kuya Bal? Anong ginagawa nila Tina? Totoo naman yun. Last time, di ba? May binabanatan. Lahat dinamay na. Mula kay Kuya Bal. Mga kritika to guys ha. Kuya Bal dinamay si Rubel, dinamay si Kalingap Rab. No? Matadamay talaga guys eh. Di ba? May mga ganun, lalo yung mga kritiko. Ako guys, sinasabi ko nga sa inyo, binabanggit ko lang din to para sa mga kritiko, iwas tayo sa kritiko. Pero hindi natin maiiwasan, may masasabi pa rin yung mga. Pero at least, nag-iingat tayo. Yun yung point doon ni Ate Edna. Lalo na kung charity vloggers ka. Bakit tinayagan nila yan? Oh. Ito yung bagay na gustong ipaintindi ni Ate Edna sa lahat ng mga charity vlogger. Yes. Alam niyo po, hindi niyo pa po kilala masyado si Ate Edna. Paalala po yun. Hindi po yun na Oo. yung pang-iinsulto, pamparinig. Hindi po yun. Paalala lang yun. Yung iba na kasi sinasabi lang nila nagpaparinig para medyo negatibo No, kahit naman sa akin nagpaparinig daw ako. Bakit di ba pwede magpaalala? Di ka pwede magbigay ng warning. Di ba? Ganyan yung point dun Pinapasama lang nila Parang last time si Bro Bobby nagwawala daw. Hindi naman nagwawala. May mga ganun tao talaga Hindi naman ganun yung layunin mo, pero pinapasama ka, 'di ba? Loko no. Kasi nasa Kalingap ka. Subukan mong umalis ka sa Kalingap, hindi ka paalalahanan ni Ate Edna. Tama. O lumawas ka ng Kalingap para hindi ka tamaan. Try mo lang, subukan mo lang. 3 months. Hindi ka palalahanan yan kung wala ka na sa Kalingap. Kaso nga lang, nasa Kalingap ka, naturalmente, no? Kailangan din naman natin ng magpaalala at huwag naman sana sumama ang ating loob. Tama Dahil naman yan, part po yan, no? Ng pagising. Tama. Kung ayaw mo naman makinig, hindi ka naman pipilitin natin na Tama. Tanggapin mo. Tama. Tanggapin mo lahat. Oo. Hindi ka naman pipigilan ng Tidna Si Tidna po hanggang paalala lang yan. Pero kung gusto mo talaga, siyempre, kotse yan Pero pag bandang huli, pag nagka-problema, huwag kang lumapit kay Kuya Bal. Huwag mong abalahin si Kuya Bal. Kasi, baka kausapin ka ni Ate Edna. Basta malinaw guys pwede ka naman tumanggap. Yun nga lang, kapag malalaki na yung presyo, mag-ingat-ingat lang. Ay, maraming salamat sa lahat. Ayan, good Bitin! tayo sa ating live. Maraming salamat sa lahat. Sana po sa mga kaibigan. So anyway guys, putulin ko na kayo guys pero maraming salamat sa Diyos sana po, wag po kayo sumama ang loob ninyo. No, basta guys, mahal ko kayo. Kung sa tingin nyo pa rin talagang negatibo pa rin, talagang ayaw nyo pa rin, gusto nyo talagang ayaw nyo magpatalo at talagang ipupush nyo, go lang, push nyo na po, mag-comment kayo dyan. Pero pag negatibo na po yung sinasabi nyo, i-delete ko po yan. Kasi ako, hindi po ako nagpo-promote ng bashing dito. No? At the same time, hindi po ako sumisip-sip or sabihin na natin na kayo ay nagpapalakas. Hindi po. Napakahirap po ng ginagawa ko guys. No, both side, tinatamaan ako, binabato ko. Pero I'm still here pa rin. Kasi nandun pa rin yung prinsipyo ko na gusto ko maging balanse at maayos ang lahat. No? Basta sa akin guys, no, sa mga charity vlogger na tumatanggap ng bigay sa sponsor, wala pong masama dyan. Ako, personally, hindi po masama yan. Yun nga lang, ingat lang po tayo. At syempre, lagi tayong manalangin sa Panginoon na sana yung mga sponsor na tumutulong sa atin, wag sana silang magbago at sana, wag silang meron silang hidden agenda.
Kasi ano naman yan guys, magmamanifest yan kapag ang isang sponsor meron siyang hidden agenda o meron siyang pakinabang na gustong mangyari. Dahil lalabas at lalabas yan, minsan hindi naman tumatagal yan. No? Like what I said kanina, nagbigay na ako ng mga example. Yung po, totoo po nangyari yun. Labas ng kalingap, hindi pa ako kalingap, nangyari na po yan, usapang sponsor. Anyway guys, this is Marzano again, and samahan nyo dito guys sa akin next video reaction. At kung meron po ako nasabi, please comment down below. At syempre guys, no, basta may, ano lang, positibo lang ang comment ninyo. Wag naman masyadong foul. Yun ang ayoko. Now, ipakita natin na love lang tayo. Sa muli, this is Marzano again, and to God be the glory guys. Bye-bye pa.